Kung may isang lugar sa buong mundo na kung sakupin ng isang bansa ay maaaring kontrolin ang presyo ng langis, ang ekonomiya ng buong mundo at ang kapangyarihan ng mga bansa sa Middle East, isa lang ang sagot. Ang Strait of Hormuz. Isang makitid na daanan ng tubig na nasa pagitan ng Iran at ng Oman. Nasa pinakamakitid na bahagi nito ay 21 milya lang ang lapad. 21 milya. Halos katumbas ng layo mula sa Maynila hanggang sa Antipolo. Pero narito ang bagay na nagpapagulat sa lahat. Sa makitid na daanang iyon, sa 21 milya na iyon, dumadaan ang 20% ng lahat ng langis sa buong mundo. At ang tanong na itinatanong ng maraming tao, lalo na ngayon na ang tensyon sa pagitan ng US at Iran ay nasa pinakamataas na antas. Bakit hindi na lang sakupin ng US ang Strait of Hormuz? Kung kontrolin ng US ang Strait of Hormuz, kontrolin nila ang langis. Kontrolin nila ang ekonomiya. Kontrolin nila ang mundo. Pero ang sagot sa tanong na yon ay mas komplikado, mas mapanganib, at mas interesante kaysa sa inaakala ng karamihan. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa pag-unawa kung ano talaga ang Strait of Hormuz at kung bakit ito napakahalaga. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daanan ng tubig na nasa pagitan ng Iran sa hilaga at ng Oman at United Arab Emirates sa timog. Sa pinakamakitid na bahagi nito, ito ay 21 milya lang ang lapad. Pero sa loob ng makitid na daanang iyon, may 2 shipping lanes. Bawat isa ay 2 milya lang ang lapad. Pero kahit gaano kaliit ang Strait of Hormuz, ang importansya nito sa mundo ay hindi maaaring paliitin. Ayon sa mga datos, ang Strait of Hormuz ay ang pinakaimportanteng oil choke point sa buong mundo. Sa bawat araw, mahigit 17 milyong barrels ng langis ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin, 20% ng lahat ng langis sa buong mundo at 30% ng lahat ng liquefied natural gas sa buong mundo ay dumadaan sa makitid na daanang iyon. Para bigyan kayo ng konteksto, ang mga bansang umaasa sa langis na dumadaan sa Strait of Hormuz ay kinabibilangan ng Japan, South Korea, China, India, at marami pang iba. Ibig sabihin, kung isasara ang Strait of Hormuz, ang mga ekonomiya ng mga bansang ito ay maaaring maapektuhan ng malaki at ang presyo ng langis sa buong mundo ay maaaring sumabog. Ngayon, pag-usapan natin ang kasaysayan ng tension sa Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay hindi bago sa mga tension at crisis. Noong 1980s, sa panahon ng Iran-Iraq War, ang dalawang bansa ay naglunsad ng tinatawag na Tanker War, kung saan sila ay nagpapana ng mga barko ng isa't isa sa Strait of Hormuz. At ang US, para protektahan ang mga barko ng langis, ay nagpadala ng kanilang Navy para mag-escort ng mga tanker. At hindi lang yun. Noong 1988, ang US Navy ay nagpababa ng isang Iranian civilian aircraft, ang Iran Air Flight 655, na nagdulot ng pagkamatay ng 270 pasahero. Ang US ay nagsabing ito ay isang aksidente na inakala nilang military aircraft ang eroplano. Pero para sa Iran, ito ay isang bagay na hindi nila malilimutan. At mula noon, ang tensyon sa pagitan ng US at Iran sa paligid ng Strait of Hormuz ay hindi na huminto. Paulit-ulit na nagbabanta ang Iran na isasara ang Strait of Hormuz kapag sila ay inatake ng US o ng Israel, at ang banta na iyon ay sineseryoso ng buong mundo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng tanong. Bakit hindi na lang sakupin ng US ang Strait of Hormuz? Para masagot ang tanong na ito, kailangan nating maunawaan ang 3 pangunahing dahilan. Una, ang military reality. Ang US ay may pinakamakapangyarihang military sa buong mundo. Mayroon silang mga aircraft carriers, mayroon silang mga nuclear submarines, mayroon silang mga advanced na weapon systems. Pero ang pagsakop sa Strait of Hormuz ay hindi katulad ng pagsakop sa isang walang laman na lugar. Ang Strait of Hormuz ay napapalibutan ng Iran sa hilaga
At ang Iran ay may mahigit 80 milyong populasyon at isang military na may karanasan sa pakikipaglaban. Bukod doon, ang Iran ay may mahigit 3,000 speedboats na maaaring gamitin para atakihin ang mga barko ng US. At ang Iran ay may anti-ship missiles na maaaring maabot ang mga barko ng US kahit nasa gitna ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin, kahit gaano ka makapangyarihan ang US military, ang pagsakop sa Strait of Hormuz ay magdudulot ng isang matagal at mahal na digmaan laban sa Iran. At ang digmaang iyon ay hindi garantisadong mananalo. Pangalawa, ang geopolitical reality. Ang Strait of Hormuz ay hindi lang isang daanan ng tubig. Ito ay isang geopolitical flashpoint kung saan ang mga interes ng maraming bansa ay nagtatagpo. Kung sakupin ng US ang Strait of Hormuz, ang mga bansang umaasa sa langis na dumadaan doon, tulad ng China, Japan at South Korea, ay maaaring mag-react ng negatibo, lalo na ang China, na isa sa mga pinakamalaking importers ng langis mula sa Middle East, at na may sariling interes sa Strait of Hormuz. Kung sakupin ng US ang Strait of Hormuz, maaaring makita ito ng China bilang isang direktang banta sa kanilang ekonomiya. At ang reaksyon ng China ay maaaring magdulot ng isang mas malaking krisis na lampas pa sa Middle East. At hindi lang China ang magre-react. Ang mga bansa sa Middle East mismo, tulad ng Saudi Arabia, UAE at Kuwait, ay maaaring hindi masaya sa pagsakop ng US sa Strait of Hormuz. Dahil kahit sila ay mga kaalyado ng US, ang pagsakop ng isang dayuhang bansa sa isang daanan ng tubig na malapit sa kanilang teritoryo ay isang bagay na hindi nila basta-basta tatanggapin. Pangatlo, ang economic reality. Ito ang pinaka-ironic na bahagi ng lahat. Kung sakupin ng US ang Strait of Hormuz para kontrolin ang langis, ang resulta ay maaaring kabaligtaran ng inaasahan nila. Bakit? Dahil ang pagsakop sa Strait of Hormuz ay magdudulot ng isang malaking disruption sa daloy ng langis. At kapag may disruption sa daloy ng langis, ang presyo ng langis sa buong mundo ay tataas ng malaki. Ibig sabihin, ang US, na isa rin sa mga pinakamalaking consumers ng langis sa buong mundo, ay maaaring maapektuhan rin ng pagtaas ng presyo ng langis. At bukod doon, ang pagsakop sa Strait of Hormuz ay magdudulot ng isang malaking gastos para sa US. Kailangan nilang magpadala ng maraming troops. Kailangan nilang magpadala ng maraming barko. Kailangan nilang magbayad ng malaking halaga para sa operasyon. At ang lahat ng iyon ay magdudulot ng isang malaking pasanin sa ekonomiya ng US. Ngayon, pag-usapan natin ang kasalukuyang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Noong Abril 2024, ang Iran ay naglunsad ng isang drone at missile attack laban sa Israel bilang tugon sa isang Israeli airstrike sa Iranian consulate sa Damascus, Syria. Ito ang unang direktang atake ng Iran sa Israel sa kasaysayan. At bilang tugon, ang Israel ay nagsagawa rin ng isang airstrike laban sa Iran. At sa gitna ng lahat ng tensyon na iyon, ang Strait of Hormuz ay naging sentro ng atensyon ng buong mundo. Dahil ang tanong ng lahat ay, kung mag-escalate pa ang tensyon, isasara ba ng Iran ang Strait of Hormuz? At ang sagot ng mga eksperto ay hindi simple. Sinabi ng mga eksperto na ang Iran ay may kakayahang harassing ang mga barko sa Strait of Hormuz at maaaring maglagay ng mine sa daanan na magdudulot ng malaking disruption sa daloy ng langis. Pero ang ganap na pagsasara ng Strait of Hormuz ay isang bagay na magiging mahal din para sa Iran. Dahil ang Iran mismo ay umaasa sa Strait of Hormuz para i-export ang kanilang sariling langis. Ngayon, pag-uusapan natin ang papel ng US Navy sa Strait of Hormuz. Sa kasalukuyan, ang US ay may 5th Fleet na nakabase sa Bahrain na responsable sa pagpapanatili ng seguridad sa Persian Gulf, kasama na ang Strait of Hormuz. At ang US Navy ay regular na nagpapadala ng mga barko para magpatrol sa Strait of Hormuz at tiyakin na ang daloy ng langis ay hindi maaabala
Pero narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang US ay hindi lang ang bansa na may presensya sa Strait of Hormuz. Ang China ay nagsimula na ring magpadala ng mga barko sa Persian Gulf at nagtatayo ng mas malapit na relasyon sa mga bansa sa Middle East. At ang Russia, kahit hindi direktang naroroon sa Strait of Hormuz, ay may malapit na relasyon sa Iran at maaaring suportahan ang Iran sa anumang crisis. Ibig sabihin, ang Strait of Hormuz ay hindi lang isang lugar ng tensyon sa pagitan ng US at Iran. Ito ay isang lugar kung saan ang mga interes ng US, China, Russia, Iran at marami pang ibang bansa ay nagtatagpo. At ang anumang aksyon ng US sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng mga reaksyon mula sa lahat ng mga bansang iyon. Ngayon, pag-usapan natin ang alternatibong solusyon ng US kung hindi nila sakupin ang Strait of Hormuz. Ayon sa mga eksperto, ang US ay may ilang alternatibong estratehiya para protektahan ang daloy ng langis sa Strait of Hormuz nang hindi kailangang sakupin ito. Una, ang diplomatic approach, kung saan ang US ay nagtatangkang makipagnegosasyon sa Iran para tiyakin na ang Strait of Hormuz ay mananatiling bukas. Pangalawa, ang economic sanctions, kung saan ang US ay naglalagay ng mga parusa sa Iran para pigilan ito sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Pangatlo, ang military deterrence, kung saan ang US ay nagpapanatili ng isang malakas na presensya ng Navy sa Persian Gulf para ipakita sa Iran na may kakayahan silang tumugon sa anumang banta. At ayon sa mga eksperto, ang pinaka-epektibong estratehiya ay ang kombinasyon ng lahat ng tatlo. Kasama ang isang mas malawak na diplomatic engagement, hindi lang sa Iran, kundi sa lahat ng mga bansang may interes sa Strait of Hormuz. Dahil sa huli, ang Strait of Hormuz ay hindi lang isang problema ng US at Iran. Ito ay isang problema ng buong mundo. At ang solusyon ay kailangan ding maging isang solusyon ng buong mundo. 21 milya. Yun lang ang lapad ng Strait of Hormuz sa pinakamakitid na bahagi nito. Pero sa loob ng 21 milya na iyon, dumadaan ang 20% ng lahat ng langis sa buong mundo. At ang tanong na, bakit hindi na lang sakupin ng US ang Strait of Hormuz? Ay may tatlong simpleng sagot. Una, military reality. Ang pagsakop ay magdudulot ng isang matagal at mahal na digmaan laban sa Iran. Pangalawa, geopolitical reality. Ang pagsakop ay maaaring magdulot ng negatibong reaksyon mula sa China at iba pang bansa. At pangatlo, economic reality, ang pagsakop ay maaaring magdulot ng mas malaking disruption sa daloy ng langis at mas mataas na presyo ng langis sa buong mundo. Kaya ang sagot sa tanong ay hindi nila kaya. Ang sagot ay kaya nila, pero ang presyo ay masyadong mataas. At sa mundo ng geopolitics, ang presyo ay hindi lang sinusukat sa pera. Sinusukat ito sa mga buhay, sa mga relasyon, at sa mga kahihinatnan na maaaring tumagal ng maraming dekada. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi sakupin ng US ang Strait of Hormuz. At iyon ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan sa mundo ngayon. Ano ang nararamdaman mo sa sitwasyon sa Strait of Hormuz? Sa tingin mo ba ay maaaring magsara ang Strait of Hormuz sa hinaharap? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.